Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Programang maaasahan, balita at impormasyong makabuluhan para sa Pilipinong manggagawa at namumuhunan. Ito ang Dole sa AFP Radio. Usapang trabaho, oportunidad, karapatan at proteksyon mula sa Department of Labor and Employment. Ito ang Dole sa AFP Radio. Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Sama-sama nating talakayin ang mga programa at serbisyo ng kagawaran. Ito ang Dole sa AFP Radio. Isang magandang umaga na naman po mga kasama sa paggawa at mga namumuhunan. At syempre ngayon nga ay ika-21 ng Hulyo at ikatlong Martes ng buwan. At every Martes, yan nga po, Dole sa AFP Radio. At syempre mula po sa Department of Employment, ako po ang inyong lingkod, Carla Malabanan. Ako naman po si Team Laderas, isang oras na naman ng talakayan ang ating pagsasamahan upang talakayin ang mga napapanahong balita at mahahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Bago po natin umpisahan ang ating programa, nais po naming batiin ang ating butihin at maaasahang kalihim, ang ating pong kagalang-galang na kalihim, Secretary Francis N. Tolentino. At syempre, binabati po natin si Sectol, partner, no? Yes. Dahil kabilang po ang ating secretary sa top-performing cabinet officials ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan. Ayon nga yan sa latest satisfaction survey ng market research firm na Tangere. At
kung di ako nagkakamali, si Sectol ay 4th. Yes, Oo, fourth sa top ranking. 4. Yes, oo. At mahigit isang buwan pa lang po yan na si Kalihim, si Sectol sa pwesto, ngunit nakita na natin agad yung bunga ng kanyang magandang pamumuno upang mas mapaunlad pa syempre lalo yung mga Yes. programa at serbisyo ng DOLE. Tama ka dyan, partner. Bukod nga syempre sa magandang balita na top 4 si Secretary Tol, meron ding historic na 85 pesos Yes, wage oo. increase dito sa Metro Manila na magiging epektibo simula July 25. Nakikipag-partner din tayo sa iba't ibang organisasyon para makabuo ng mas magagandang oportunidad para sa ating mga manggagawa. Ayan. At syempre, di pa tayo tapos sa ating pagbati, Yes. partner. Binabati din natin ang ating napakasipag na Media Relations Head, of course, Sir Denver Trinidad, mula pa rin sa ating Office of the Secretary. Sir, good morning po. At syempre, good morning din sa lahat ng mga nakatutok sa atin via the Armed Forces Radio Channel, DWWD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin po kami sa aming live stream. Ayan. Punta lang po kayo sa official Facebook page ng Department of Labor and Employment, pati na rin sa AFP Radio, DWWD official Facebook pages. Kaya't i-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang mga manggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan. So, good morning ulit mga kasama natin sa paggawa. Syempre, good morning din, Good morning, partner, no? partner. Tuloy-tuloy po yung ating paghahatid ng magandang balita at syempre, mahalagang balita tungkol sa paggawa at empleyo sa ating bansa. At syempre nga, no, yung report mo kanina, Yes. partner, 85 pesos yung ating makasaysayang 85 pesos na taas pasahod dito sa NCR. Magiging official na yan, tama ba? Ngayong linggo, no? Ngayong linggo. Next week, Yes. July 25. Oo, July 25. Ayan, Oo, oo. tama. At syempre, sinusiguro pa rin ni Sectol habang hinihintay natin yan, na tuloy-tuloy yung pag-aaral at proseso para naman sa taas pasahod sa iba pang rehiyon. Oo, tama. Yung Abangan July nila yan. 25, partner, itong Sabado na pala yan. Yes. At syempre, partner, kamakailan nga rin nagpunta sa General Santos si Secretary Tol upang maghatid naman ng mga Oo. serbisyo ng DOLE sa mga manggagawa natin sa SOC Sergeant na naging biktima nung napakalakas na lindol nung nakaraang buwan, partner. Oo, tama yan. So, talagang pumunta doon si Sectol para kamustahin at syempre magdala ng tulong doon sa mga kamanggagawa natin na apektado nitong lindol. Kaya naman upang pag-usapan yung tulong para sa mga apektado ng lindol na 7.8 magnitude na earthquake sa SOC Sergeant, makakasama po natin mamaya-maya lamang ang ating Regional Director ng DOLE Regional Office 12, Imelda now. Pero bago po yan, pakinggan muna natin ang mga magagandang balita na tampok natin ngayong umaga. Good news muna tayo. Una sa ating mga good news, DOLE at DFAR assistance para sa mga mangingisda ng Jensen sa balitang hatid ni Aizel Rodriguez. Jensen Fishers, tinulungan ng DOLE at BIFAR. Naglabas ang DOLE kasama ang BIFAR at Philippine Fisheries Development Authority ng halos 10 milyong pisong halaga ng sahod para sa mahigit 1,000 fisherfolk sa General Santos City sa ilalim ng Tupad Tuloy Papalakaya Program. Bahagi ito ng emergency employment ng pamahalaan upang matulungan ang mga mangingisda na naapektuhan ng energy emergency at lindol sa ilang bahagi ng rehiyon. Sa loob ng 20 araw na trabaho, tumulong ang mga benepisyaryo sa fisheries operation, maintenance, drainage cleaning, post-harvest activities at iba pang gawaing pangisdaan. Ayon sa DOLE, layunin ng programa na magbigay ng pansamantalang kita habang pinapalakas ang kabuhayan at operasyon ng sektor ng pangingisda sa Jensen. Pagpapalakas ng ugnayan ng DOLE at Finland sa balitang hatid naman ni Ms. Arian Kagsawa. Mas maraming oportunidad sa mga Pinoy, target ng DOLE at Finland.
Palalawakin ng DOLE at bansang Finland ang kanilang pagtutulungan upang makalikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino, lalo na sa mga industriya na mataas ang pangangailangan sa mga manggagawa. Sa pulong ni Labor Secretary Francis Tolentino at Finland Ambassador Saija Nurminen, tinalakay ang posibleng kooperasyon sa skills training, ethical recruitment at mga sektor tulad ng renewable energy, maritime technology at artificial intelligence. Pinag-usapan din ng scholarship, training at exchange programs upang mas mapahusay ang kasanayan ng mga Pilipino at maging mas handa sa mga trabaho sa ibang bansa. Mula 2024 hanggang Abril 2026, umabot na sa mahigit 1,200 bagong overseas Filipino workers ang naipadala sa Finland. Karamihan sa mga ito ay nasa healthcare, hospitality at iba pang trabahong nangangailangan ng maraming manggagawa. Good news naman tayo mula sa Cagayan Valley. Balitang hatid ni Riz Kilala. Pamilya ng child laborers sa Cagayan binigyan ng kabuhayan ng DOLE. Nagkaloob ang DOLE ng 600,000 pisong halaga ng livelihood kits sa 33 magulang at tagapangalaga ng mga child laborer sa Sanchez Mira, Cagayan. Layunin ng programa na mabigyan ng alternatibong pagkakakitaan ang mga pamilya upang hindi na mapilitang magtrabaho ang kanilang mga anak at sa halip ay makapag-aral. Kabilang sa mga ipinamahaging kabuhayan ay may kinalaman sa carpentry, fish vending, street food vending, beauty care, paggawa ng eco bags at iba pang maliit na negosyo. Bago ito, sumailalim muna sa livelihood training ang mga benepisyaryo. Ayon sa DOLE, mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa mahigit 3 milyong pisong halaga ang naipamahaging livelihood assistance sa mga pamilya ng child laborers sa iba't ibang bayan ng Cagayan bilang bahagi ng kampanya laban sa child labor. At ang ating huling good news, inspeksyon sa construction sites ipinagpapatuloy. Sa balita pa rin yan ni Arian Cagsawa. Inspeksyon sa mga construction sites sa Biliran upang matiyak ang kaligtasan at karapatan ng mga manggagawa. Sinuri sa 5 construction projects ang pagsunod ng mga employers sa occupational safety and health standards, tamang pasahod, overtime pay, at pagpaparehistro ng mga manggagawa sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at iba pang social protection programs. Layunin ng inspeksyon na maiwasan ang mga aksidente sa trabaho at matiyak na natatanggap ng mga manggagawa ang mga benepisyong itinatakda ng batas. Ayon sa DOLE, magpapatuloy ang monitoring at pagdirekta sa mga employer na itama ang anumang paglabag upang masiguro ang ligtas at maayos na lugar ng trabaho. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay DOLE 12 Regional Director, RD Imelda F. Gatinaw. The Secretary's first engagement was at the General Santos City Fishport Complex, where 1,040 fisherfolk received their wages under the Tupad Tuloy Pamalakaya program. A total of 9.88 million pesos was released, providing emergency employment and financial assistance to fisherfolk as they continue rebuilding their livelihoods following the oil crisis and earthquake. Through the program, beneficiaries completed 20 days of work supporting fishport maintenance and fisheries-related operations, helping sustain one of the country's major fishing industries while earning income for their families. Under the Technical and Vocational Education and Training Program of TESDA, a certificate of registration was granted to Eastern Aqua Ventures Incorporated in Kiamba, Sarangani, for being one of the region's registered program on aquaculture NC2 provider. The activity demonstrated the strong partnership among DOLE, BIFAR, PFDA, and TESDA in providing immediate support to the fisheries sector and its workers. Tayo narito ngayon, this has been an ongoing program, is to para ipakita yung pagsasanib po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa ating mga nandito sa Fishport. From the Fishport Complex, Secretary Tolentino proceeded to the Oval Plaza in General Santos City to lead the DOLE and partner agencies' release of government assistance.
Around 260 million pesos worth of emergency employment, livelihood assistance, skills training, and social protection programs benefited over 23,000 workers and beneficiaries across SOCSRGen. The assistance included tupad wages, livelihood grants under the Dole Integrated Livelihood Program, Adjustment Measures Program, workers' compensation benefits for the next of kin of deceased workers due to the earthquake, TESDA scholarship certificates, educational assistance, and support from partner agencies. The activity highlighted the government's unified response in helping workers, establishments, families, and communities recover through employment opportunities, livelihood support, and skills development. Following the release of government assistance, Secretary Tolentino met with labor and employment stakeholders in SOCSRGen to strengthen collaboration in promoting employment, workforce development, and labor market policies. The dialogue brought together officials from the Regional Tripartite Wages and Productivity Board 12, the League of Peso Managers in Region 12, the Network of Career Guidance Counselors and Advocates 12, and the DOLE Regional Coordinating Committee 12. During the meeting, the Secretary expressed support for stronger partnerships among government, industry, and the academe, while encouraging closer collaboration to improve employment services, career guidance, and job opportunities across the region. The Secretary concluded his visit with a home visit to Mr. Jmar Bondo, the lone survivor among 4 workers trapped during the earthquake. Secretary Tolentino personally handed over 15,000 pesos in financial assistance from DOLE employees, together with food packs and other goods. The visit reflected the department's commitment not only to providing immediate assistance, but also to ensuring continued support for workers and families affected by the disaster. From the General Santos City Fishport Complex to the Oval Plaza, the meaningful dialogue with labor and employment stakeholders, and finally to the home of a worker rebuilding his life. Secretary Francis Tol Tolentino's visit to Region 12 demonstrated the government's continuing commitment to deliver timely assistance, restore livelihoods, strengthen partnerships, and create more opportunities for Filipino workers. Together with its partner agencies, DOLE remains steadfast in ensuring that no worker is left behind. Nagbabalik po ang DOLE sa AFP Radio sa pamumuno ng ating kalihim Secretary Francis M. Tolentino. Sinisiguro po nating lahat ng mga manggagawa ay naaabutan ng tulong, lalo na ang mga biktima ng mga kalamidad kagaya ng napakalakas na lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang buwan, partner. Yes. At para magbigay, partner, ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng ating manggagawa sa rehiyon at syempre kung ano-ano na bang mga tulong yung naihatid natin para sa kanila, makakasama natin ngayong araw si DOLE Regional Office 12 Regional Director RD Imelda F. Gatinao. Good morning po, RD Dedeng. Welcome po sa AFP Radio. Welcome, RD. Good morning, Sir Tim. Good morning, Ma'am Carla. Ayan, thank you Mula po, RD. sa Mayon, nandito na po tayo sa SOCSRGen. Yes, opo. RD, last week or a few weeks ago, pumunta po dyan si Secretary Francis Tolentino po, no, para kamustahin yung mga manggagawa natin sa Gensan. Kamusta na po ba ang sitwasyon ngayon dyan sa SOCSRGen, RD? Pati na rin po yung mga kalagayan po ng ating mga manggagawa at mga namumuhunan na naapektuhan po ng lindol, RD. Ma'am Carla, unti-unti na po tayong bumabangon dito sa SOCSRGen. Nagfi-feedback ba? Okay po, okay. Okay naman po. Siguro dito lang sa akin. Anyway, hindi ko na lang pansinin yung feedback. Sabi ko nga, while bumabangon po tayo dito, pero ramdam po natin na talagang malaki po ang epekto ng magnitude 7.8 na earthquake dito po sa mga manggagawa natin sa SOCSRGen, kasama ang kanilang mga pamilya, ang mga negosyo po, ang buong komunidad.
Batay sa pinakahuling situational report po ng NDRRMC, kung mamarapatin nyo, nandito po ang talaan, umabot po sa 325,683 families po ang affected sa region. Ang pinakamalaking bahagi po niyan ay po sa General Santos, 180,706. Ang Sarangani Province ay close to 100,000, around 99,000 families. Ang Sultan Kudarat ay 24,257 families at ang South Cotabato po ay 21,046. So yung total po ay nasa 325,683 po na families ang tuhan dito sa rehiyon. Dahil dito po, patuloy po yung ating recovery efforts. Kasama po tayo doon sa iba pang mga ahensya para sa tinatawag nating whole of government approach. Sa ilalim po ng direktiba ng ating masipag at talagang grounded na kalihim, Secretary Francis Tolentino, nakatuon po ang ating department sa agarang pagbibigay ng una, emergency employment, pangalawa, yung ating livelihood assistance, at iba pang mga interventions para matulungan natin ang mga manggagawa at ang kanilang pamilya na makabangon at maibangon din yung kanilang kabuhayan, maibangon ang buhay na talaga ng kanilang pamilya, Sir Tim at Ma'am Carla. Partner at RD, no, talagang based dun sa situational report, yung higit 300,000 napakalaki. So napakalawak rin pala ng extent ng damage ng nagdaang lindol. At sa inyo pong pinakahuling datos din, RD, may mga naitala po ba tayong mga manggagawa na nasugatan, nawalan ng trabaho at naapektuhan po yung kabuhayan dahil po sa lindol, RD? Meron tayong mga naitalang mga manggagawang nasugatan, mga nawala ng pinagkakakitaan, mga nasawi, dulot ng lindol. Tinulungan po natin ang mga ito at patuloy po yung ating pagpo-profile, patuloy yung ating validation dahil habang lumalawak yung ating assessment, dadagdagan din ang mga manggagawang lumalapit sa atin. We are making ourselves visible and accessible. May mga ways tayo of really trying to contact our workers. Alam nyo, isa sa mga personal talaga na binisita ni Secretary Francis Tolentino ay yung worker na si Jaymar Bondok. Siya yung nag-iisang nakaligtas sa 4 na manggagawa na natrap sa isang establishment, malaking establishment sa General Santos City. Personal po na naiabot ng ating kalihim ang tulong pinansyal, umabot po ito sa around 15,000 pesos. Mula po ito sa kolektibong donasyon ng mga ordinaryong manggagawa o kawani ng Department of Labor and Employment. Kasama ang mga food packs, ang mga pangunahing pangangailangan. On top of the financial assistance, merong grocery assistance din tayong inaabot sa kanya. Inabot yun po ng ating kalihim. Si Jaymar ay isa sa ilalim din sa assessment upang matukoy talaga kung ano pang mga assistance ang pwede sa kanya. Gumawa rin tayo po ng profiling para makita kung sa mga pamilya niya ang magka-qualify sa ating DOLE Integrated Livelihood Program. Patuloy pa rin yung paghikayat natin sa iba pang mga manggagawang naapektuhan na makipag-ugnayan po sa atin o kaya sa pinakamalapit na Public Employment Service Office upang maisama po sila sa profiling at matukoy po natin kung ano po ang angkop na programa para po sa kanila. Ayun. Napakaganda po nung na-share ninyo, RD, no? Yun pong story ni Sir Jaymar. Opo. At ngayon kasi yung mga manggagawa doon, lalo na po yung talagang naapektuhan, yung mga talagang nabagsakan ng mga debris, importante din sa kanila kasi na partner yung nakikita nila yung tulong, kung na may tumutulong o merong sumusuporta sa kanila. Kaya napakahalaga po nung ginawa nga po ng DOLE sa pamumuno ni Secretary Tolentino, pati na rin po ni RD Dedeng, na talagang bumaba doon sa ating mga manggagawa para ihatid kung ano man yung programa or assistance na pwede po nating ibigay sa kanila. Ayan. At partner, no, since ongoing yung assessment, makakaasa pa yung mga iba nating manggagawa na mabibigyan sila ng tulong. Yes. Provided na sana inihikayat natin sila na makipag-ugnayan, nabanggit nga ni RD Dedeng, sa mga Public Employment Service Office o pumunta doon sa ating mga DOLE offices para masama sila doon sa profiling at
mabigyan din sila ng nararapat na tulong para sa kanila. Yes, tama yan, partner. At related nga po dyan, no, bukod po ba doon, RD, sa hinihatid nating tulong kay Sir Jmar, ano pa po ba yung mga naging agarang tugon ng DOLE matapos po yung lindol para matulungan po yung mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya, RD? Alam niyo, Ma'am Carla, kaagad na inutos ng ating kalihim, si Sectol, ang pagsagawa ng rapid assessment at profiling ng mga manggagawa kasama ang mga negosyo. Kaya malaki-laki na rin yung datos na meron tayo, pero yung patuloy pa rin na kampanya natin sa mga hindi pa napasama sa ating profile, pwede pa pong mag-reach out. Nakipag-ugnayan din tayo sa mga partner agencies upang matukoy ang mga kinakailangang mga interventions. Noong July 3 nga, nung pumunta si Secretary dito, hindi pa umabot ng isang buwan, no, after yung incident, ay talagang nakapag-generate na tayo ng funds para sa pag-assist sa ating mga nangangailangan ng mga manggagawa. Umaabot, humigit kumulang 260 million na halaga ng ating employment, livelihood, skills development, social protection assistance ang ating ipinagkaloob sa libo-libong benepisyaryo ng SOCSARGEN. Meron akong talaan dito for our DOLE Integrated Livelihood Program. More than 700 workers ang ating na-assist. 729 to be exact, no? 17,152,000 ang ating assistance. For TUPAD, nakapag-assist tayo. Ito yung actual cash na talaga na nagre-revolve. For TUPAD, more than 2,921 beneficiaries ang ating tinulungan. 26,433,500. Ito yung inabot talaga ni Secretary. Nagkaroon tayo ng ceremonial turnover at within that week, yung ating mga payout at ating mga delivery of tools and jigs para sa mga workers. Para naman sa ating mga commitments, no, dahil nakapag-profile tayo pero hindi talaga natapos ang processing ng mga documents, gumawa tayo ng ceremonial turnover, nag-offer tayo ng certificate of availment kasi magka-qualify yung workers. Kita na natin kung ano yung kanilang program of work o kung ano yung kanilang mga proposal. Ang kakulangan lang ay yung time para maproseso natin, no? Kaya bahagi ito, napakalaki ng ating assistance for the DOLE Integrated Livelihood Program. 1,664 will benefit, no? Na 1,664 beneficiaries will benefit. 67,854,000 ang ating i-assist po for that 1,664 beneficiaries. Sa ating emergency employment naman, around 18,124 ang ating na-profile na. 148,117,625 po ang ating pinoproseso ngayon. Nagkaroon tayo ng certificate of availment when the Secretary came, pero ito ay ginagawa na natin at unti-unti na nating pinoproseso ang trabaho nila at pagkatapos babayaran natin yung sahod nila. Para naman sa Adjustment Measures Program, may isang negosyo with 27 workers ang makaka-benefit ng ating Adjustment Measures Program worth 400,000. So ito yung ating naibahagi sa ating mga workers, sa ating mga establishments, sa mga communities affected as part of our recovery effort dito sa SOCSARGEN. At masaya tayo na talagang nandito si Secretary para iabot ang assistance. Bukod doon, Ma'am Carla at Sir Tim, gusto ko lang ipaabot din na may mga workers talaga, yung kasamahan ni Jmar na nalagutan talaga ng hininga at namatay sila doon mismo sa establishment, no? Natrap kasi sila. Si Jmar was the only survivor doon. We were able to assist the next of kin. 5 pamilya ang ating binigyan ng cash assistance from the Employees Compensation Commission. Gusto kong pasalamatan ang ECC Central Office sa agarang pagproseso ng mga dokumento at talagang naibaba nila kaagad ang cheque at ang inabot ni Secretary ay talagang check, no? Na po pwede na talaga nilang i-encash at pera talaga yun, hindi yun yung Sintra Board lang na ina-award natin. So check assistance worth 75,000 for the 5 families at
15,000 each for each family para sa mga namatay nating mga manggagawa. So layunin ng ating intervention na to na matugunan ang agarang pangangailangan ng ating mga manggagawa habang sinusuportahan natin ang kanilang pangmatagalang pagbangon. Again, sasabihin ko na hindi lang tayo yung tulong kasi hindi maging mabilis ang ating pag-intervene kung wala ang ating Public Employment Service Office, wala ang mga local government units down to the barangay, wala yung ating mga partner agencies at ang Regional Development Council sapagkat in-enroll natin ito, yung ating intervention sa Regional Development Council na part ng recovery efforts dito sa region. Sir Tim, Ma'am Carla. Yes, napakadami po nung na-share ni RD Dedeng. So talagang nandoon tayo, nasa ground tayo, binibigay talaga natin yung mga programa at mga assistance na kinakailangan ng ating mga manggagawa na naapektuhan ng lindol nga po na yan. Oo, lalo na yung mga namatayan na, Oo, yung pamilya ng mga important namatayan yun. doon sa, isang gusaling gumuho. Yes, at syempre yun nga yung kahalagahan ng ating Employees Compensation Program na take up na rin natin before dito sa ating programa ng Employees Compensation Commission. Ayun. So RD, pagdating po ba sa workplace safety inspections po RD, meron po bang ginagawa ngayon ang ating regional office para syempre mas matiyak po yung maprotektahan po lalo yung ating mga manggagawa po dyan, RD? Malinaw ang directive ni Secretary na talagang i-ensure natin ang safety and health ng ating mga workers. Kaya nagko-coordinate po tayo sa Office of Building Official to ensure na talagang may clearance na para mag-open or mag-operate. So yung mga red tag na mga establishments ay hindi pa talagang hindi pa nabigyan ng go signal. Kaya yun talaga yung priority. Yes. Kung hindi mag-ooperate ang negosyo, walang trabaho, ibig sabihin, walang kita ang ating yung signal. Hello? Ayan po, RD. Oo, mukhang nawala yata ako. So, babalikan ko ha. Apo, sige po, RD, go ahead. Mahalaga po yung clearance na binibigay ng ating Office of Building Official or OBO para magkaroon ng clearance yung mga establishments to operate. Yung mga red tag po talaga ng mga establishments ay hindi po talaga po pwedeng mag-operate. Therefore, yung kanilang mga workers ay walang trabaho at walang support para sa pamilya. Ito talaga yung priority natin. Alam nyo, may mga partnership tayo with the national line agencies. In-employ natin yung mga workers, nilalagay natin sa mga government offices through the Digital and Administrative Support Service. They will be earning through our emergency employment TUPAD, pero office workers sila. Tutulong sila sa mga national line agencies, sa recovery efforts ng national line agencies. Minsan doon sa data, encoding, sa mga systems. Kasi magagaling ang ating mga workers, lalong-lalo na sa Sarangani at Jensen na talagang badly hit. Doon talaga ang maraming apektado. So, tinutulungan nila sa DICT, sa DTI, for example, nagmo-monitor din sila sa iba pang mga areas para doon sa ating tinatawag na price monitoring initiatives ng DTI. So, iba yung konsepto ng TUPAD dito sa General Santos for our workers na wala ng trabaho. Ganito po yung ating sistema, learn and earn, digital literacy, at saka yung administrative support para lahat doon sa ating recovery efforts. Napakaganda nung na-share niyo po, RD, na talagang nag-e-evolve po yung ating TUPAD program, Hindi na lang po siya yung community work, hindi na lang siya yung at the barangay level, Ngayon, katuwang yung ating mga iba pang national line agencies, nakakapag-deploy tayo ng mga beneficiaries natin sa mga opisina nila, ng mga department. So, napakaganda po, RD, nung initiative nyo po na iyan. Yes. Parang gusto namin kayong i-interview pa po, tungkol pa po dyan sa mga susunod po nating invitation po sa inyo. Yes, Ma'am Carla, isi-share po namin yan kasi napakagandang mga practices na nag-evolve base sa pangangailangan. Ang iba nga, parang GIP yung concept nila, Sir Tim. Yes. Pero, TUPAD beneficiary sila. I-deploy natin sa mga establishments. Yes. At sa mga, sa mga national line agencies.
Opo, natututo rin sila. May work experience talaga. Formal Yes. work experience. O, di ba? Kanina nga partner, no, nabanggit ni RD na merong adjustment measures program na binibigay para sa mga business establishments. Gusto lamang naming tanungin, RD, paano, bukod po doon sa AMP, ano pa pong mga programa yung ibinibigay natin para po sa mga negosyo at yung mga establishmento pong napinsala para po maprotektahan yung mga trabaho at kabuhayan po ng kanilang empleyado at syempre po tulungan din yung mga establishments na makabangon po from the impact nung nagdaang lindol, RD. Sir Tim, bukod pa sa tupad, sa Adjustment Measures Program at sa ating kabuhayan program, marami pong assistance po tayo, interventions na hinahanda or pinapatupad para po sa mga apektadong mga communities, mga establishments. Direktiba ito ng ating secretary na hindi dapat matatapos sa emergency employment ang ating pagtugon. Kailangan nating ihanda ang mga manggagawa para sa talagang pangmatagalang pagbangon nila or sustainable yung ating interventions. Kaya nga yung mga earthquake-affected tupad beneficiaries natin ay sumasailalim sa upskilling training. Dineploy natin sila sa DICT, ha? Meron silang learn and earn na strategy ngayon with TESDA and DICT. Nandyan din sa DTI. Itong tatlong ahensya talagang partner natin doon sa ating tinatawag na learn and earn. Napakaganda. Gagawa namin ito ng magandang kwento. Pagkatapos ng kanilang tupad engagement, makakatulong siyempre sila sa iba't ibang mga government agencies bilang bahagi ng rehabilitation at recovery efforts habang nagkakaroon tayo ng bagong kasanayan. Alam nyo, kasama rito sa aming kinonceptualize para sa emergency employment at parang dahil wala kaming pondo for the government internship program, ginamit natin yung emergency employment fund natin. Ito, Learn and Earn, Digital and Administrative Support Program, at saka yung price monitoring ng mga basic goods and commodities ng DTI. So yun yung kanilang trabaho. Pero nandyan pa rin yung mga Build Back Better initiatives, yung paglilinis ng kanilang mga communities at pagtatayo ng kanilang mga bahay na nasira, kasama yung Public Employment Service Office at local government units. Nung nandito si Secretary, napaka-inspiring sapagkat may isang grupo ng mga guidance counselors. We have the NCGCA, the National Career Guidance Counselors and Advocates, no? Isang network yan. Nag-offer sila ng isang konsepto kay Secretary, yung tinatawag nating Buliganay. Ang programang Buliganay ay kanilang contribution sa recovery effort. Mag-volunteer sila na i-process yung kaating mga workers na mayroong mga trauma o talagang hirap na hirap after the June 8 event natin dito sa Socsargen. So bago sila babalik sa kanilang mga trabaho, ay ipoproseso sila sa pamamagitan ng psychosocial approach at saka yung psychological first aid. So ito yung commitment ng ating guidance counselors, isang psychological first aid na gagawin ng ating network of career guidance counselors and advocates in Region 12. Buliganay program. Nandyan din ang employment facilitation program ng Public Employment Service Office kasi mandate talaga ito ng DOLE. At nandyan ang iba't ibang mga ahensya na nakipag-partner sa atin para sa recovery efforts dahil tayo yung merong component for labor na pwede nating i-infuse sa programa ng iba't ibang mga ahensya. So you can look at it as a partnership, as a convergence effort, all for the recovery of Socsargen. Babangon ang Socsargen dahil nandito ang pamahalaan na tumutulong sa communities dito sa Socsargen. It's good to know, partner RD, no, talagang aktibo at masigla yung convergence activities ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para nga, syempre, isa lang naman yung objective niyan for rehabilitation and recovery ng buong rehiyon mula dun sa lindol. So, gusto ko din i-highlight, partner, yung sinabi ni RD talaga. Hindi lang financial yung support na hinahatid natin sa ating mga manggagawa. Dahil meron tayong partners na mga guidance counselor, advocates, na susuportahan din natin yung kanilang mental health. Yes, super important. Mental health aspect ng recovery nila.
So, napakaganda nung tulungan na yan. Yes, RD? Si Jmar pala ay talagang inaalalay na ng ating Guidance Counselors Network. Dahil nung kausap namin siya, even during the interview pa ni Secretary sa kanya, talagang makita mo na hinawakan niya yung kanyang tiyan o kaya parang nahihirapan siyang the day before the secretary came, when we were there sa bahay niya to talk to him, to prepare him for the visit of the secretary, sinabi niya talaga na hirap siyang matulog, hirap siyang huminga. Kasi talagang bumabalik sa imagination niya, sa kanyang kaisipan, yung nangyari sa kanyang mga kasamahan na naririnig niya hanggat sa huling hininga at huling pag-request ng tulong ng kanyang mga kasamahan hanggang sa sila ay nalagutan ng hininga. So ito yung daladala niya sa kanyang pagtulog every day. So talagang nararamdaman natin yung difficulty ni Jmar. Kaya siya po ay ating inaalalayan para ma-recover naman ni Jmar yung kanyang health, no? Total health, at makabalik ng maayos sa kanyang trabaho. At masaya rin tayong malaman na tuloy-tuloy yung counseling at debriefing na ginagawa ng mga katuwang nating ahensya sa pamahalaan. Bukod po sa ating mga apektadong manggagawa at namumuhunan, RD, gusto lamang din po namin kamustahin yung sitwasyon po ng mga kasamahan natin sa regional at field offices. May mga naapektuhan po ba sa mga kasamahan natin at yung infrastruktura po ba natin, kamusta? At may mga tulong na rin po ba tayong napaabot sa mga apektado natin kasama sa DOLE, RD? Sir Tim, sa kabutihang palad, no, yung ating mga kasamahan ay ligtas. Pero yung ating General Santos at Sarangani Field Office mo ay nagtamo talaga ng pinsala. Kaya pansamantala muna silang inilipat sa mga temporary offices upang matiyak na tuloy-tuloy po yung ating pagserbisyo sa publiko. Ang General Santos Field Office po natin ay kasalukuyang nasa Employees Compensation Commission Office. Inadapt po tayo ng ECC sa GPS building sa Jensan. Habang ang ating Sarangani Field Office ay pansamantalang matatagpuan sa Economic and Investment Promotion Office sa Alabel, Sarangani. Kasi sirang-sira po talaga itong dalawang provincial offices natin. Sa pamumuno po ng ating secretary, tiniyak po niya na ang department ay mananatiling tuloy-tuloy ang ating operation, ang paghatid ng mga programa at serbisyo habang isinasagawa natin ang rehabilitasyon ng ating mga pasilidad. Yung ating mga kasamahan, ganun din, no, inaalalayan natin sapagkat may mga aftershocks pa dito sa Soxargen, lalong-lalo na sa Jensan at Sarangani. Every now and then. At bigla na natataranta yung ating mga kasamahan pero patuloy yung ating pag-alalay. At ang ating mga kasamahan ay talagang predisposed to serve. Yung orientation ay talagang nandyan sa pagserbisyo. Sabi nila, walang mahirap na hindi makakatulong. And one can be an effective healer if one went through the process of wounding, no? They can be wounded healers. And in the process, they can be effective healers at that. Napakaganda po yan. So, napakagandang malaman din po, RD, na okay po yung ating mga kasama dyan, no, sa DOLE. At kanina nga po, RD, na-highlight po ninyo yung ating mga iba't ibang ugnayan para po mas lalong makatulong po tayo sa ating mga manggagawa na naapektuhan nga po dyan. Paano po ba tayo nakikipag-ugnayan sa ating lokal na pamahalaan at sa iba pa pong ahensya ng gobyerno upang mas mapabilis pa po yung ating pagtulong sa kanila, RD? Napakaganda ng ating mechanism dito, no? Umupo kaagad ang RDC para i-discuss ang recovery effort ng Soxargen. So yung whole of government approach is at work in Region 12. Napaka-participative din ng mga national line agencies. So the networks, the partnerships, the convergence is at work. Mahigpit ang koordinasyon ng Department of Labor and Employment sa mga LGUs, sa mga Public Employment Service Offices, sa ating mga partners, no, gagaya ng RCC Families, ng ating TESDA, NDRRMC, member agencies, at iba pang mga regional partners. Ito ay nasa baton ng Regional Development Council dito sa Region 12. Ang layunin po natin ay maiwasan natin ang duplication ng assistance, mapabilis ang ating profiling ng beneficiaries, at matiyak natin na ang bawat manggagawa na nangangailangan ng serbisyo natin ay
kaagad na matulungan natin at naaabot ang ating tamang programa. Wala tayo doon sa relief assistance, nandito tayo sa recovery. At patuloy yung ating effort sapagkat gusto natin na ma-integrate talaga ang mga workers muli sa mainstream ng society sapagkat nagkaroon ng imbalance after the June 8 na earthquake. Habang nagpapatuloy po, RD, yung assessment at recovery efforts natin, kunin na lamang po namin ang inyong mensahe, lalong-lalo na po sa mga apektado nating kababayan. At saan po ba sila maaaring lumapit para makahingi po kaagad ng agarang tulong, RD? Sir Tim, Ma'am Carla, babalikan ko lang yung mensahe ng ating secretary. Sabi niya, hindi kayo nag-iisa sa inyong pagbangon. Yan po yung malalim na mensahe ng ating kalihim. Kaya kami sa Department of Labor and Employment Region 12 ay patuloy sa pagsilbi, patuloy sa pag-reach out sa ating mga naapektuhan. Patuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng mga programa para matulungan ang lahat na makabangon. At gusto ko pong ipaabot ito sa mga manggagawa, no? At sa mga struggling na mga negosyante natin. Kung kayo ay wala pa po sa talaan namin, at kung kayo ay naapektuhan, na wala ng trabaho dahil sa naging sakuna noong June 8, nasira ang kabuhayan o nangangailangan ng assistance, hinihikayat po namin na makipag-ugnayan po kayo sa pinakamalapit na Department of Labor and Employment Office o sa inyong Public Employment Service Office sa inyong lokalidad. Ang peso po ay hanggang barangay level na. Sa barangay, pwede pong lumapit at itanong kung paano makakatulong ang Department of Labor and Employment. At bilang pangwakas siguro, gusto kong ibahagi ito na sa pangunguna ni Secretary Francis Tolentino, nandito po ang inyong Department of Labor and Employment upang samahan ang bawat manggagawa sa inyo pong pagbangon. Magpapatuloy po ang ating mga programa hanggang sa muli nating maibalik ang kabuhayan, pag-asa, at inspirasyon ng ating mga manggagawa para sa tuloy-tuloy na pagbangon ng Region 12. Maraming salamat po. Ayan. So, napakaganda po ng inyong mensahe. Again, Regional Director Imelda F. Gatinao, maraming salamat po, RD Dedeng, sa inyong oras. Alam po namin na very busy po kayo dyan at syempre, dahil syempre sa pagtulong sa ating mga manggagawa at namumuhunan nga, na patuloy na hinuhope natin yung kanilang tuloy-tuloy na pagbangon. Ayan. Maraming salamat po, RD Dedeng, at syempre, next time po, i-invite po namin kayo ulit. Ayan. Thank you very Thank you so much, RD Dedeng, at sa buong Regional 12 po. Thank you. At muli narinig po natin si DOLE Regional 12 Director Imelda F. Gatinao. Pwede niyo pong tignan ang mga programa at serbisyo ng DOLE 12 sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang website ro12.dole.gov.ph at puntahan na rin ang kanilang Facebook page. Hanapin lamang ang DOLE Region 12. At syempre, no, Sir Tim, no, yung nabanggit kanina ni RD Dedeng na kung hindi pa kasama sa listahan ng na-profile, di ba? Kailangan inaanyayahan, no, ina-urge natin yung ating mga manggagawa at namumuhunan na pumunta sa pinakamalapit na DOLE Regional or Field Office na sa kanila. Oo, tsaka sa kanilang mga Public Employment Service Office na matatagpuan sa kanilang mga munisipyo. At barangay level, sabi ni RD kanina. Ayan. So, palagi pa rin pong bukas ang ating DOLE Hotline 1349. Kung meron po kayong mga labor-related na tanong o may nais malaman o di kaya ireklamo. So, i-dial nyo lang po yan, mga numero na yan, 1349 sa inyong mga telepono. Pwede rin po kayong mag-email sa hotline1349@dole.gov.ph o mag-send ng direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga concerns tungkol sa labor and employment. Hanapin nyo lamang po ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Ayan. Habang nandyan kayo, i-like nyo na rin po mga kamanggagawa ang ating Facebook page, Department of Labor and Employment, -DOLE.
Ayan. At i-follow po kami sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para naman po lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. I-type nyo lang po at dolegov_ph. At syempre makikita nyo rin kami mga sa ating mga taga-subaybay no, sa ating Viber channel, community channel. Hanapin nyo lang po ang hashtag Serbisyong Dole. At isang oras ng makabuluhang episode na naman ang ating pinagsamahan mga kasama sa paggawa at mga namumuhunan. Abangan po natin next episode kung anong programa o serbisyo ng Dole ang ating tatalakayin dito sa programa. Sa ngalan ng aming kagalang-galang na kalihim Secretary Francis M. Tolentino, mga kasamahan syempre sa Dole Regional Office 12 at sa Dole Information and Publication Service, at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Ako naman po si Carla Malabanan. Tutok lang po ulit sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang programa at serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang po yan sa Dole sa AFP Radio. Magandang umaga! Programang maaasahan, balita at impormasyong makabuluhan para sa Pilipinong manggagawa at namumuhunan. Ito ang Dole sa AFP Radio. Usapang trabaho, oportunidad, karapatan at proteksyon mula sa Department of Labor and Employment. Ito ang Dole sa AFP Radio. Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Sama-sama natin talakayin ang mga programa at serbisyo ng kagawaran. Ito ang Dole sa AFP Radio. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.